live pa rin po tayo dito sa PICC para ng event ng DOST. Ang iba na ang panahon. Siyempre, para pag-usapan yan, kasama natin si DOST Secretary Mario Montejo, MMDA Chairman Francis Tolentino, and of course, the Mayor of Muntinlupa, Mayor Jaime. Good morning, sir. Morning po. Magandang umaga. And thank you so much for inviting us. So, siguro my first question, syempre kay Secretary Monteja. Kamusta po? Any message po to our viewers? And siguro, ano po ba yung mga future plans ng DOST? I-relate na lang natin sa ating event. Iba na panahon. I was explaining kanina kay Chairman, bakit iba na panahon? Because of climate change. Nagbabago talaga. Right. Ngayon, nakakaranas nga tayo ng El Nino, na sana nga moderate lang o sana nga mawala pa. Ngayon, ibang panahon means baka more severe weather events. Pero the other side naman, we are introducing more science-based tools para makatulong sa atin for early warning, makapaganda. Ito ngayon yung ating, this is the essence of this whole event. Right. Yung future plans naman, kami naman talaga sa science, keep on enhancing, developing, using other development or science-based development. Alright, so from DOST, let's now go to MMDA. So mapalad tayong kasama natin si Chairman Tolentino. So sir, basically, what we want to know now is, ano ba yung basic na participation ng MMDA para syempre ma-achieve natin na dahil nga nag-iiba na yung panahon, ano ba yung maging participation ng LGU sa Metro Manila? So basically, nandito kami para suportahan itong endeavor ng DOST kasama yung mga pamahalaan lokal. Nandito nga ang City of Muntinlupa sa pamumuno ni Mayor Fresneda. Ito pa para i-operationalize yung mga magagawa ng science sa baba. Ano yung paghahandang dapat gawin ng mga pamayanan, ano yung paghahandang dapat gawin ng mga first responders. Yun po yung aming role dito. Okay. And Carla, nakikita natin ngayon na maganda yung leveling natin kasi from DOST and then we will go down to the Metro Manila LGUs and now we have Mayor Jaime from Muntinlupa. So sir, from an LGU, ano po ba yung, basically yung nagiging activities ninyo para syempre matugunan yung lahat ng concerns lalo na pagdating sa climate change sa Muntinlupa? Well, kami ay tuloy-tuloy ang paghahanda namin, tuloy-tuloy ang pagdalo namin sa mga seminars katulad ng ngayong araw upang ang aming mga tao para naman itong mga natutunan ng aming mga tauhan ay ibinababa naman namin sa barangay at sa mga komunidad. Okay. Sir, sa DOST naman po tayo. No? Sir, ngayon po, maraming mga agencies ang nakalahok po dito in collaboration and we are actually expecting hundreds of delegates, di ba? In this, here in PICC. So basically, sir, ano po ba inaasahan natin na magiging output nito by the end of the day? First of all, yung meron tayong Project NOAA, which is yung 80 major river system kasama yung Marikina, na-operationalize nito. So ito ay isa namin na ipapaliwanag sa lahat ng mga dadalo dito. And the other natin mga tools na we are shifting from purely warning. We're trying to improve din yung visualization para yung ating mga kasamahan ay ma-imagine nila ang parating na sakuna. Sir, ngayon paparating na ang El Nino pagdating ng June. Inaasahan natin sa June nga po siya, 'di ba, papasok at sa Sunday na actually ay June na. So sir, ngayon nga ay isa raw po sa mga magiging usapin natin dito sa PICC ay syempre yung pagbabago ng klima at isa El Nino. So sir, ano naman po yung naging preparasyon ng DOST at ng mga kasamahan nating mga ahensya na nandito? Una-una, kailangan natin maintindihan yung climate change. Kasi El Nino is part of climate change. Partly related. So right now, ang positive news ay operationalizing ating supercomputer. We will now be running mga climate change model para tayo ay maintindihan talaga natin ano ba ang inaasahan natin in the future. Ano ba yung mga weather patterns, ano ba yung rainfall scenario in the future on a very specific area. Kaya nga buti na maganda balita lang ito ay operationalize na. We can run it. We will start running it. Pangalawa ay let's go to El Nino. Sinabi na ng ating Vic Malano, inaasahan natin moderate. Moderate lang naman yung El Nino, pero ganun pa rin, dapat pagandaan natin, pati malaman din natin ng mga impact. So, Pag-asa will keep on informing itong mga development regarding El Nino. That's great. Now let's go to Metro Manila, MMDA naman tayo.
Number one, sir, noong 2009, kung babalikan natin kasaysayan, nagulantang yung buong Metro Manila nang biglang dumating ang Ondoy. So, syempre, hindi naman sa inaasahan natin, pero for the sake of preparation, gaano na po ba kahanda ang mga LGUs, and especially MMDA, para syempre maging mas handa tayo sa preparasyon pag dumating sakaling ganitong delubyo? Well, sa tulong nga ng DOST, malaki na ho yung pagkakaiba compared to 2009 in terms of preparedness, resiliency. Marami na pong naging pagbabago, equipment, resources, awareness, at yung sinasabi ni Secretary Montejo kanina na scientific tools na nagagamit. Ganon din po sa mga pamahalaan lokal, lalong-lalo na Muntinlupa. Yung paghahanda hindi lang nandoon sa City Hall, kung hindi na ibababa na sa barangay. Alright, now let's go to Muntinlupa again, no? Sir, ano po ba, kasi per LGU, per city, iba-iba yung concerns niyan, di ba? Kung ano yung mga nangyayaring mga sakuna. For Muntinlupa, sir, for the past years, ano na po ba yung naging development, especially nung naupo pa kayo as mayor? Well, ang pinaghahandaan talaga namin ay, kasi ang Muntinlupa ay kasama doon sa tinatawag West Valley Point na yung... nasa fault po kayo? Yeah, kaya naman, ito ang talagang siguro sa Metro Manila, ito talaga ang napakalaking porsyento na dapat na paghahanda ng mga opisyales at ng mga mamamayan. Kaya naman, hindi lamang yung mga bagyo na actually ang Muntinlupa din ay nakakaranas ng mga 2 to 3 months, mga areas under water, no? Pero ang talagang siguro dapat paghandaan ng bawat isang taga Metro Manila, hindi lamang yung Muntinlupa, kundi lahat ng taga Metro Manila, itong tungkol sa earthquake. Alright, and Carla, sobrang mapalad tayo ngayong umaga na nakasama natin syempre yung authorities talaga pagdating sa usapin to. At syempre in 15 minutes actually magsa-start na itong Iba na ang Panahon Forum Summit dito sa may PICC. Yes, that's right. So siguro, message na lang po to our viewers. Okay. Makikita naman yung collaboration between the government agency. Tama. Ito naman talaga pinupus ng ating Pangulo. Pangalawa, the way we can better prepare, sama-sama talaga. Tama po yan. Nakikita naman natin sa event na to, nagsama-sama po ang iba't ibang LGU, so ahensya ng gobyerno. Lahat po ay nakikipagtulungan. So, again, that was Secretary Montejo of DOST, MMDA Chairman Tolentino, and Muntinlupa Mayor Frisendi. Maraming salamat po. At